So good day sa inyo mga paps. So dumating na yung order ko na handle grip, yung Daytona na parang hawakan ng samurai na sword. So ito, mura lang tong nabili ko, 77 pesos. So maganda rin to kasi makapit, maano siya eh. So try natin na-install dito sa ating motor na palagi lang nasa garahe. So alisin natin tong kumot niya. So itong stock handle grip is Yamaha din to eh, mga paps. Nakailang beses na ako magpalit nito. Pero palaging Yamaha lang talaga. So tatanggalin lang natin tong bar end na CNC para malagay natin to dito. So kailangan lang natin ng isang allen para matanggal tong bolts na to. So open natin yung upuan, kuha tayo ng tools. So dito sa motor ko palagi akong may tools talagang dala eh, yung mga kailangan talaga sa mga parang first aid kung ikaw ay masiraan or ano. So itong set of allen, gamit lang tayo dito ng number 5. Number 5 dito ang sukat. So tanggalin na natin mga paps. So pasensya na kayo dito kasi time lapse lang to. So hindi ito nakapokus talaga sa So ito natanggalan natin. So dito pala sa stock ng plastic niya ng Yamaha is meron siyang mga grip. Tapos itong butas kasi yun dun sa may grip. Itong nabili natin is wala kasi hindi naman to nakadesign na pang Yamaha eh, para universal to. So papasok natin to, may sobra siya, sobra yung niya, rubber. So yun, stopper pala yun. Bala ko sana tanggalin yung para maidulo yung handle grip, pero hindi ko na yun kasi stopper nga yun para hindi dumikit yung yung mismong handle grip dun sa sa holder, para pag nakadikit kasi hindi na yun maiikot eh. So ang technique pala sa pagtanggal nito dito sa kabila mga paps, gamit lang kayo ng flat screw na mahaba, kasi sayang naman kung sisirain nyo yung mismong handle grip eh, pwede pa naman eh, diskarte lang. Ito yung ginagawa ko dito sa shop, hindi ko sinisira yung yung mismong grip. So natanggal na natin mga paps, nilagyan ko lang ng oil. So ito na yung mga malalagkit na part niya, yung mga oil yun dati na parang naging kalawang. So dito pala sa Daytona, yung matigas na part, may matigas kasing part dito to sa sa left side. Yung na bagay, yung hindi matigas, yung parang soft lang siya, dun siya mismo sa throttle. So lagyan muna natin ng oil. Huwag nyong damihan mga paps kasi pangit naman yan, naiikot siya. Yung sakto lang, yung mawala lang siya, malagyan siya ng konting dulas, yung parang pumepersa pa rin yung pagkakapit niya. So ito, sakto lang to mga paps. Okay lang dito na maglagay ng bar end kahit nakadikit sa throttle dito sa handle grip, kasi hindi naman ito umiikot eh. Dun sa kabila yung kailangan talaga natin dun magtabas pag nilagyan natin ng. So ito mga paps, update tayo dito. So itong stopper to para hindi dumikit dun sa throttle holder, kasi pag dumikit yan hindi mo na yun maiikot mo yan, tapos kahit mag one hand ka yan, aandar yung mo eh. So ang discard natin dito is puputulan na lang natin tong dulo nitong para malagyan natin yung So gamit lang tayo dito ng cutter para natin may discarded so pagkakabit ito, kasi wala namang choice eh, kailangan nakalabas yung bakal na yan, yung handlebar, kasi para dun lang umipit yung mismong grip
yung ano, bar end. Tapos yung so ito na nga mga paps, naputol na natin. Konti lang naman, basta pinalabas ko lang yung bakal niya para diyan lang, hanggang diyan lang yung ano, yung bar end. Para maikot natin ng normal, yung may play ba. So ayan, okay na okay na tong ano ko. Na estimate ko naman to kung ano eh. So nalagay na natin mga paps. Try natin i-squeeze yung throttle. Okay naman, may play naman siya. Goods naman yung ano niya. Sakto lang yung pagkakatabas natin. So yun, maganda na, nailagay na natin. So ayan lang ang diskarte mga paps sa paglalagay ng ano, ng handle grip na universal. Nagpalit tayo kasi para maiba naman, kasi para magbagay sa mga red accent ng stock MXI ko. So dito nilagyan ko ng tire paint, lahat basta red. Sa mags, yung ano niya, yung strip line, tsaka bala ko din to palitan ng some coast ng red para red talaga siya. So ito pala yung mga stock parts ko ng mga pinalitan mga paps. So ito yung pag nagbibili kasi ako palaging Yamaha eh. Kahit anong parts ng motor na palitin na, Yamaha talaga. So ito yung mga stock niya, yung nabili. Kasi pag binili mo to, may throttle pipe na to sa loob eh, tsaka itong bar end na plastic. So hindi naman natin to nagamit na throttle na plastic, itong bar end, kaya nag-CNC tayo, dagdag protection din pag nasagi or natumba yung motor. So ito na nga lagay na natin to dito sa supot kasi hindi na naman natin to mga kailangan na. So dito pala sa mga parts ko, ito pala yung mga parts na pinapalitan ko. Palaging Yamaha yan mga paps, yung air filter, B-belt, spring, center spring, clutch spring, lahat yan. Slider face, lahat yan Yamaha mga paps. So ito na mga paps, yung ating ano, Daytona. Maganda rin naman, parang original na Daytona talaga. Makapit siya, tapos maganda siya, malagkit talaga. So may iba naman. Diba? Ang angas. So on natin yung park light. So yan yung park light ko mga boss. Icy blue, flowing signal light, meron din yan. At ito din yung isa kong park light na dual contact all white. Ang liwanag niyan paps, parang may ilaw ka na niyan. Try na natin yung hazard mode. Ito yung hazard mode ko, kasama na yung flowing signal light dun sa icy blue. Tsaka napakaliwanag dun sa LED kasi yung pinalit kong bulb ng signal light dun is maraming LED. Kaya ang liwanag talaga nun. Kitang kita mo talaga, tingnan mo naman oh. So hanggang dito lang mga paps, sana may natutunan kayo sa simple tutorial natin. So maraming salamat sa inyo mga paps, patuloy lang sa pag-aabang at pagsuporta. Salamat.